Shernan nagalit kay Pistolero dahil hindi siya binoto nito. Mot hindi kinabahan kay Tipsy D. At Looney may natutunan kay Shaboy. Alamin natin ang mga yan, so tara. Madalas nga magurado ang mga 3GS sa mga laban sa flip-top. Kahit nga minsan kapwa 3GS pa nilang lalaban, naguhurado pa din sila. Ganun katiwala sa kanila si Enigma dahil alam niyang hindi nagluluto ng laban ng mga 3GS. Isa nga si Pistolero, sa patas magurado. Kahit nga kagrupa niya pa yung bumabatil. Iboboto niya kung sinong karapat dapat na manalo. Kahit tournament pa ito. Pinatunayan niya ito noong semifinals ng 2x2 sa pagitan ni Shernan M. Sight kontra Flicky Damsa. Sobrang dikit ng laban, pero binoto ni Pistolero si Flicky at Damsa. Pistolero, sa todo. Actually, mayroon din yung sitwasyon mo dito sa laban. Ako, 3GS o 3GS? 3GS ako, pero doon ako bumoto sa kabila kasi para sa akin, mas may sutok yung napanood ko sa kabila. Although, nung round 3, para sa akin, lumamang ng malaki dun sila M7 at Shernan. Pero round 1, malaki yung nilamang ng Flicky. Round 2, parang tabla, pero may gahibla ng konti sila Flicky. Then round 3, sila Shernan. So, yung hibla na yun, para sa akin, yun yung nakasakay. So, Dahil nga sa pagiging patas ni Pistol, naging dahilan ito para magalit sa kanya, Shernan. Sinabi niya ito sa podcast ni Crazy Mix nang mag-guest sa mga dating 3GS. Ayan, ang daming laban ng 3GS, na-judge ang 3GS, pero ang binoto ng 3GS yung kalaban. Ito, nagtampo pa nga kayo sa akin ng 2-4-2 nyo ni Shernan. Uy, hindi ako. Kamuntikan kayo matalo, 4-3, binoto ko sila, Hindi ako hindi ako. Si Asi, nagtampo si Hindi kami Asi. nagtampo sa inyo, hindi kami kaya naintindihan nga namin kasi para sa amin, parang talo pa nga kami dun eh. Si Asi nagtampo nun, sabi, tangina, papatalo mo pa kami. Tapos si may laban si Prus, tsaka si Prus Acer. Ang binoto ko Prus. Oo. Nung gabi yun, para sa akin, panalo si Prus eh. Di ba? So, tao na lang ginagawa nun eh. Marami. Marami din matalo. Marami nga 3GS judge, tapos wala kang makikita ng 3GS. Oh. Mga Siguro judge. baka nasasabi kasi marami kayo eh. Si Master Fit nga, laging pinagkakama ng 3GS. Oo. Sa ganun suportahan niya, sa amin naman, Oo. ang parang pinaka-advantage sa grupo namin, syempre, pagka nabuo na yung pyesa mo, Practice. tatawagan siya, paparinig ko sa'yo. Tapos may mga linya na, narinig ko na yan. Sila din magpupunan, narinig ko na yan. Ikaw mismo magpapalit na, syempre, makokorek mo yung sarili mong pyesa. Hindi kasi siya Malaking bagay. Hindi ko siya matuturing na sulatan. Okay, Kasi ang bagay. minsan kunwari, si Kairam, nagparinig. Tapos etong linya na to, may kakalabit sa may kakalabit sa utak ko niya na utang ina binanggit to ni ganto sa gantong battle. Check mo, pareho. Pag chinek, okay, at least bago man lang dumating yung battle mo, nai-correct na yun. Okay, isa pa yung for example, parang mas maganda to ng ganito. yan. Yung tihip, pero yung sulat, imposible ko di ba siya? Pride mo yan bilang rapper. di ba? Hindi, tsaka para sa akin, yung wala kang battle, yun yung pinakapahinga mo eh. Tapos, puta papaka-stress ako, babattle ka, tapos ikaw lang kikita. Oo, ganun siya eh. Di ba parang ang gara naman? Puta na, ito nga yung pahinga ko, wala akong battle, oh. Di ba? Bala ka dyan muna mag-isip. Parang siya, kunwari may gusto akong gawin na parang ako nagda-doubt na nakakatawa kaya to. Siyempre papatinig mo sa mga komedyante. Nakakatawa ba to? May okay yan okay. Pero kapag kayo iba talaga, minsan, pag ba ako yung nagsasalita, ayaw nyo nga magparinig sa akin ng mga sulat nyo. Tingnan mo Hindi. Ang malupit ko. kasi Ito kasi tol, pag pinaparinggan mo to ng kanta tol, ka, madidemotivate ka sa sa sulat mo. Kasi ganyan lang siya sa'yo. Hindi yan hindi yan Matagal. papakita ng ano. parang wala siyang hindi siya parang hindi na-appreciate. Ito pag Sa kabilang balita naman, sa naging laban nga ni Mot kay Tipsy D, hindi nga daw kinabahan dito si Mot. Mas nangibabaw daw ang excitement niya kaysa sa kaba dahil alam niyang history ang gagawin nila. Kung ano yung pakiramdam mo sa battle niyo ni Tipsy D. Yun, masaya. Parang hindi ko rin masabi. Parang magical talaga siya eh. Gawa ng, yun nga, pagtapos ng laban, na-check ko na doon ko lang din na napagtanto na pang 10 years ko na sa flip top. Tapos, saktong December 13 din yung una kong battle. Nagulat ako. Nung sinilip ko na lang yung mismong video, tapos chinek ko yung description nung lang na. So parang napagtanto ko rin na kaya pala parang ganun yung feeling ko. Hindi siya katulad ng mga nagdaang laban ko na lamang yung kaba. Parang ito sa battle namin ni Tipsy,
parang lamang yung excitement ko nun eh. Kahit, ramdam ko na kahit nung nung ilang araw o weeks bago yung laban. Nararamdaman ko na hindi ganito yung usual Kinakabahan na ako pag mga ganitong araw na eh. Doon hindi, parang na-excite na ako sa araw. Tapos, kinakabahan din ako at the same time kasi parang naisip ko naman na baka pagdating ng mismong araw yung boost ng kaba. Parang doon naman ako ma-pressure bigla. Pero hindi pag akyat ko pa rin ng stage nung nakita ko yung tao, hindi na kasi makikita siya sa upload Yeah, diba? Pero sa mga clips na kumakalat, parang kung napansin din nila, parang patalon-talon ako doon, paikot-ikot ako na basta iba yung feeling ko, parang never ko pa ginawa yun sa mga pagsampa ko ng stage bago yung mismong laban. Wala pa akong body language na ganun, na parang game, parang ganun yung aura. Tsaka iba rin kasi yung yung siguro nandun din yung pride ko na, uy, ang daming tao. Tsaka parang alam ko rin na one for the books ng matchup na to. Yun, kaya Grabe, nung nandun ako sa gilid nung umakyat ka, sabi ko, ano nangyari kay Mot? Parang may laban sa basketball tumatalon-talon, no? Parang iba energy mo nga. Okay. No? Kaya parang, gusto ko nga tanungin kung yun nga, kabado ka Usually parang game face ka rin kapag ganyan Pero doon parang ang gaan ng katawan mo Oo, yeah. Nagulat din ako ba't ganun? Pero yun nga, akala ko, yung kaba ko nun, hindi para dun sa battle Yung kaba ko, baka kabahan na ako pagdating dun. Baka nandun yung boost ng biglang kaba na, basta hindi ko siya ma-describe yung kaba sa bago yung battle Iba siya para kang hindi makahinga. Hindi ganun ako na nagiging maluwag lang pagkatapos na mismo nung battle. Lalo na pagka yung yung last banat ka na, yan, dun na siya lumuluwag Doon hindi ko siya talaga naramdaman. Ewan ko kung bakit. So, sinasabi mo parang may magic siguro na nangyari kasi 10 years ka na pala nang hindi mo namamalayan. So, parang siguro may ibang pumasok sa'yo. Pero meron din bang something na dahil si Tipsy D yung kalaban mo? Oo, yeah. Siyempre kasama din yun doon. Yung kasi bago nung tinanggap ko yung battle na yun, parang inisip ko na rin na eto na to, win or lose na to. Parang enjoy ko na lang to. Parang ganun na yung nilagay ko sa isip ko. At sa huling balita, sa bagong upload nga ng breakdown ni Looney, dito ay nag-guest niya si Shaboy. At tila nga may bagong nalaman ng hari ng tugma sa nag-iisang Shaboy. Kaya lang mismo galing memes yung mga dismong nahita. Habang mas bukod tangi pa tong stilo ko dun sa stick o sa gitna. Nanginginig to kay Sub-Zero kasi yung mga freeze ko... Para saan nga ba yun? Ba't may plastic yun? Plastic. Plastic sa gitna, Hindi ko, parang feeling ko, sir, parang yun yung unang hugutin, mas madali. Kasi pag inangat yun, dire-diretso. Kasi mahirap. Lahat? Mahirap kasi, yung stick ko kasi, sir, pag kung walang plastic yung nasa gitna nun, mahirap yun. Ang galing mo Magpuputol yun, mapuputol. Engineering yun Yun yung para madulas. Oo nga, Galing mo. So kayo ba mga kuys, ano masasabi nyo sa bagong nalaman ni Looney? At kung mangyari ngayong taon ang Looneyverse Moot, kanino kayo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment ka lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.